magandang hapon po sa inyong lahat. Kagaya po ng nasabi, ang Quezon National Agricultural School po ay isang training institution ng Technical Education and Skills Development Authority. At yun nga po, dahil nga po kami ay isang school ng TESDA, kami po ay nabiyayaan. Nabigyan po kami ng pondo upang makapagpagawa po ng processing plant. So meron po kaming processing plant na makikita po ninyo doon sa screen. At saka ganun din po yung ilang mga kagamitan ay binigay rin po yan ng German government po through TESDA. So sa ngayon po, ang ating pong processing plant ay nakakapagawa na ng luncheon meat, longganisa, at magkakaroon na rin po kami ng hotdog. Ito po ay nagawa namin sa tulong din po ng mga partners namin. Meron po kaming Canadian consultant na pumunta po sa amin para matulungan kami sa pag-process itong mga products na ito. At sa ngayon po, yung pong hotdog ay nandun pa lang sa proseso ng pagsasaliksik po ng tamang lasa na kaya ng bulsa ng ordinaryong tao. At pagdating naman po, so ito pong aming processing plant na ito, ay bukas po ito sa ating pong mga micro, small, and medium enterprise sa Quezon Province, na kung saan pwede po silang magdala doon ng karne upang doon i-process. At isa pa po nabanggit na po ni Dr. Mapa na napaka-importante po ng ating merkado sa paggagawa po ng sa production po natin ng ating pong poultry po. Ngayon ay nung nakalipas na 2 linggo lang po ay may pumunta po sa aming paaralan at tinignan po nila yung ating processing plant at nagustuhan naman po. Bale, ito po ay isang exporter po ng tinatawag natin na yakitori sa Japan. So, ibig sabihin, yung ating mga chicken, ipaprocess po yan, ito yakitori, tapos i-export mo sa Japan. So, nandun pa po tayo sa process na negosasyon kung paano po isasagawa doon sa aming eskwelahan itong pagpaprocess po na ito. At hinihintay na lang po namin yung kanilang mga feedbacks pa. So, ano po ang ibig sabihin ito? Na talagang napakalaki ng demand natin sa chicken. Kasi ang hinihingi po sa kanila ay 10 tonelada na kung saan ay 3 pa lang na tonelada ang naipoproduce nila kada buwan. So, ganun po kalaki yung market, kaya isa pong nakaka-encourage para po sa ating mga magpo-produce po ng mga chicken na sa mga magbumanukan natin na meron talagang merkado. Di natin sasabihin na ayaw ninyong mag-produce dahil wala tayong merkado. So, yun po yung isang maganda yun. Plus, yun po naman tinatawag natin na AIFC, Agricultural Information and Marketing Center po. Ito po naman ay pinamumunuan ko ng ating pong Department of Agrarian Reform at ang mga beneficiaries po natin dito ay ang mga ARCs, Agricultural Agrarian Reform Communities po sa buong Quezon Province, na kung saan ito po ay sentrong lagakan ng kanila pong mga produkto. Meron po kasi din tayo sa Sariaya na yung ginawa po ni Secretary Alcala na sentrong pamilihan. Andun po ay mga raw materials, pero dito po sa ating Agricultural Information and Marketing Center, ito po ay value-added products na po ang ibinibenta natin doon. Processed na. Sabihin, hindi lang yung buong Quezon po ang nakikinabang dito, kundi pati na rin po buong Quezon nga po dahil nandito po ang mga auto products natin pwedeng maipakbenta doon. At isa na rin po ang Quezon National Agricultural School sa naglalagay po ng produkto doon sa ating center ngayon. So, yun po ang tungkol doon sa aming food processing plant at saka ang aming po AIFC. Question lang. Sa Quezon po yan, paano po yung iba natin mga kababayan sa iba-ibang parte ng Pilipinas? Meron ba kayong processing plant available sa ibang parte? Meron po, kasi hindi lang po naman kami yung nabigyan ng TESDA ng mga equipments po regarding dun sa processing plant natin. So, meron din po, kaya lang, syempre, kanya-kanya pong pangangasiwa.
So hindi po natin alam kung ano-ano na yung produkto, baka po yung kanila ay for training lamang. Pero yung sa amin po, Pwedeng iba-iba. sa amin po ay hindi lang para sa training, kundi for income generation din po. Siyempre, depende din sa improvement ng kanya-kanyang lugar, hindi ba? Okay, thank you, Ms. Ampere.